Hello mga tea! It's another day, another vlog. Nain ka nga at eksenadora na naman ang basket na pula. Kasi ngayong araw kami ay mamamalingki ni Uwa. Nain ka nga at inayos ko muna yung mga grocery ni Madam. Yan nga po mga pagkain na iyan. Naka ito'y masarap lantaka. At masarap din po ito mga pulutan. Tsare. At yun nga po inaayos ko habang wala pa si Uwa at nagbibihis pa. At nang kami nga po din ay paalis na ako muna na nagsisilpi diyan sa may salamin. At nag-aagaw nga ng eksena yung basket na pula. At nang kami nga po din na naghihintay ng jeep, abay napakainit. Kaya kami nga po diyan ay nagtatago diyan sa may sasakyan kasi diyan malilong. Aba, akala mo na may kaganda ng mga balat at yan nung kikini. Ayaw na ayaw man lang diyang maarawan. Nain ka nga po at dumating na po ang aming jeep na sasakyan. At kasama ko nga po diyan si Uwa nakakampang-kampang. Tsare. Kaya nga po kami diyan ay laging kasama ng basket na pula. Kasi si Uwa ay walang kasama at walang tagabuhat. At nga po diyan sa bayan ay merong batang sumakay na badyaw. Iya yan po ay madami dito sa Lucena. At pagkarating nga po namin diyan ng bayan ay kami po ay bumaba na. Diretso na po kami agad diyan sa may karnihan, sa may malapit sa may Save More. At ang unang-unang namin bibilihin din ay ang karning baka. Kaya bay, ano yan ang unang nilagay sa basket na pula. Kasunod nga po na yan ay kami naglakad-lakad na papunta diyan sa may palengke. At ako nga po diyan ay pasunod-sunod kay Uwa. Pagdaan ko nga po diyan sa may bigasan, aba ayan ang daming bigas. At yan nga po ang aming pupuntahan yan sa may isdaan. Ako nga po diyan ay dahan-dahan kasi madulas ang daan. Kasi po ako din ay nadulas, aba ako'y artista. Tsare. At yan nga po ang biniling una ni Uwa, ang galunggong. Aba ay fresh na fresh pa ang galunggong, pulang-pula pa ang hasang. Parang si Ate Aya, pula din ang hasang. Tsareng. At nakita ko nga diyan yung pulang isda na ayan, yan din yung paborito ko. At yan nga malalaking pusit diyan na kay masarap na kalamares. At yan nga po yung isa-isa na pong pinaglalagay diyan sa basket na pula. Abay Diyos ko, nakay unti-unti na bumibigat ang basket na pula. At dinagdagan pa nga po niya ang malaking yellow pin na iyan. Aba, nakay mabigat na ang basket na pula. At yan nga po mga biniling yan ay isa-isa ng sinupot diyan. At yan nga po ay nilagay na diyan sa basket na pula. Abay Diyos ko, na kaya ko hindi na diyan nagagandahan. Dahil nga po diyan sa mabigat na ang aking pagdadala. Maya-maya nga po nagkakalipon-punon diyan sa may hipon na iyan. Kaya nga po diyan si Uwa ay nakigulo na rin. At ako nga din po diyan ay nakisilip na rin. Dahil nga po diyan ang hipon na iyan ay may kamurahan. Compare namin diyan sa manakita namin kanina. Nain ka nga't ayaw kong ilapag ang basket na pula kasi madudumihan. Kaya bayaan ang mahiwagang palad ni Ate Aya talaga namang namumula. Nain ka nga't inabot na sa akin ni Uwa ang biniling hipon. At sinot ko na nga diyan sa basket na pula. Kaya nga po diyan si Ate Aya ay hirap na. At hindi pa nga po diyan natatapos ay si Uwa ay bumili pa. Dinagdagan pa nga po niya ang mga kamatis na iyan. Sige lang Uwa, bumili ka pa at ito'y kayang-kaya pa ni Ate Aya. Hanggat hindi diyan nagbabayulit ang kamay ni Ate Aya ay bumili ka pa. Tsare. Dumukot ka lang diyan sa iyong wallet na pula. Ano, wala nang pira, Uwa. At nakasabay pa nga po yan na mamalimos na badya. Kaya nga po naman naawa naman diyan si Uwa. Aba, hindi pa nakontento, bumili pa ng kalabasa at sita. Kaya nga po yung basket na pula ay punong-puno at umaapa. Pagkatapos nga po namin diyan sa may gulayan, pumunta naman kami diyan sa may prutasan. Diyan nga po kami bibili sa may suki ni Uwa. Aba, si Ate ay tuwan-tuwa dahil napakadaming kulay. Nakay masarap man din pagmasdan ang mga prutas na iyan, napakadami. Nagsabit nga po din mga ubas na yan, pati ang mga saging na iyan, pati ang mga orange na iyan. Pakitingin ko yan ng tamis. Aba, walang tatalo sa tamis ni Ate Aya. Tsareng. At nakita ko nga din po yung mga milon na iyan na napakadami. At ang pakman man din hani, aba, yan ang lalaki. Aba, wag ka naman sa presyo na iyan at ang isang malaking ganyan, amanding 500. By Diyos ko, talaga naman napakamahal ng pakwan. Maya-maya nga po, yung mga pakwan na yan ay pinipitik-pitik ni Kuya. Kasi diyan daw malalaman kung masarap ang pakwan at kung hinog na. Aba, ipapatalo ba naman si Ate Aya? Ako nakipitik na rin. Yan nga po mga pakwan na aking pinipitik-pitik diyan. Napansin ko rin po diyan, yung dragon fruit na yan, napakasarap. Aba, pulang-pula, parang ang basket na pula. Pati po yung mga avocado na iyan, ay yan ang gaganda. Diyan nga lang kami pumunta sa may Island Fruit Stand. Diyan kay Ate Lisa. Yan nga po pala ay malapit lang diyan sa bungad ng palengke. Maya-maya nga po, nakita ko yan, mga pinya na iyan. Aba, ay parang mga hilaw pa naman na kay maasim pa. Pero masasarap naman daw yung mga pinya na iyan. Nain nga po at niready ko na ang isa pa namin bag. Dahil dyan nga po ilalagay ang pakwan na binili, pati na rin ang milon. Dahil sa laki nga po ng pakwan na iyan, ay hindi kasya sa basket na pula. Kaya nga po ako din ay namumblema kasi paano ko nadadalahin ang mga ito. At maya-maya nga po, nakita ko yan, manggang kalabaw. Yan pong hilaw na mangga. At kasama na rin yung sausawan na bagoong. Kaya nga po yan ay asim na asim at yan po ay masarap diyan sa mga naglilihi. Pero po bago po kami umuwi, meron lang akong babatiin. Binabati ko nga po yan si Henry Villanueva at si Jared Parungaw. Binabati ko rin po diyan si Elizalde Tena. At yan nga po sa wakas ay pauwi na kami ni Uwa. Hanggang dito na lang po ang ating pag-vlog. Salamat mga ti. Bye bye mga ti.